Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto po no, mag-a-update lang tayo sa nangyayari ngayong Sabado. Pag-usapan natin itong una nating pag-usapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi alam naman natin itong si Inday ay talagang kahit mga loyalista at mga dilawan, accept na nila na mananalo ito sa 2028 election. Yung iba dyan, in denial pa. Ha? In denial pa sila. Okay? Accepted na nila na mananalo si Inday. Ngayon, ang tanong, lagi nilang sinisiraan si VP Sara na si VP Sara raw ay bobo na pagka-lawyer. Kasi po, yan naman talaga ang layunin nila noong inipresenta nila itong si Madriaga. Kahit alam nilang nagsisinungaling itong si Madriaga, pinipilit pa rin nila na si VP Sara raw ay nag-struggle raw sa kanyang pagiging lawyer. Tapos ano raw, anong tawag dyan? Sakit raw sa ulo nung time ay estudyante pa siya sa College of Law. Yan ang kanilang propaganda. Yan po ang kanilang paninira ni VP Sara sa 2028. At napapansin yan ng taong bayan na yung pagpresenta nila kay Madriaga, lahat yun ay paninira kay VP Sara. Especially na kino-question nila itong pagka-attorney ni VP Sara. Na bobo raw si VP Sara. Ako po'y natawa dyan. Sa totoo lang. Ako po'y natawa dyan. Kasi may ipapakita ako sa inyo na proof, okay, at explanation bakit si VP Sara ay matino. Mas matino pa sa lugaw ninyong si Leni. Lugaw Leni ninyo. Tapos pag-usapan rin natin ang update po patungkol kay Zaldico. Mamaya meron po akong update kay Zaldico. Abangan nyo lang ang whole video na ito, okay? At higit sa lahat, no, ipapakita ko ang isang explanation ni Professor Malutikia patungkol po sa 4 na taon, no? Let's go back to sa usaping VP Sara, 4 na taon nang inuuga si VP Sara pero hindi natitinag ang kanyang base. Meaning to say, ilang beses na, kasi 4 years na, no? 4 years nang binugbog si VP Sara sa paninira, sa mga inggit na mga kalaban na ito, pero hindi pa rin nasisira, hindi pa rin number 1 pa rin si VP Sara sa ratings na mahal siya ng taong bayan, because it's all about the performance. Hindi ka magugustuhan ng taong bayan basing on your performance. Paano yan? Yung rating ni VP Sara sobrang taas pa rin hanggang ngayon. So meaning to say, it reflects on the performance. Si Bongbong Marcos, negative yung ratings. Siyempre, negative rin yung performance. Wala naman talagang nagawa siya, di ba? So, yun po ang mga pag-uusapan natin like, share muna sa mga nanonood at subscribe na kayo sa Donmar TV. Okay, unahin muna natin ito. Kasi ito nakita ko ito sa post ni Tio Moreno. Dito inexplain ng vlogger na si Tio Moreno, ipinagtanggol niya si VP Sara dahil itong mga kakamping at mga loyalista at itong mga buwaya na mga congressman, lagi nilang sinasabi na bobo raw si VP Sara sa pagiging lawyer niya. Ito, ipapakita ko ang explanation na ito. Kayo na ang mahiya dito, okay? Sabi ni Tio Moreno, bobo daw si VP Sara. Yan ang sabi nila, di ba? Part of the demolition narrative from some kakampings is to discredit Vice President Inday Sara Duterte as a lawyer, claiming
she only made it with help from others. Meaning to say, ang mga akusasyon ng mga dilawan at mga loyalista na si VP Sara raw ay nakapasa sa pagiging lawyer, siguro sa bar, no? Nakapasa raw dahil tinulungan raw ng iba. Yung mga meron naman talagang ganyan yung mga iba diyang mga palamunin. Na mga tawag nila mga spoiled brat na mga politicians, ang kanilang mga anak. Meron ganyan. In the case of VP Sara, hindi. But dito kasi may facts tayo, di ba? That ignores a basic reality. You don't survive law school or pass the bar exam on shortcuts. Kasi po hindi po biro eh. Siguro sa ibang mga aspeto, sa ibang mga kurso, mapapalusot mo. Pero dito po sa law school, mahirap yan. Hindi yan basta-basta na yung iba nga, makailang take na sa bar exam, hindi pa rin sila pumasa, gumib up na yung iba, ayaw nang maging attorney. Pero si VP Sara, sa pagkakaalam ko, one take lang, nakapasa na siya kaagad. Okay? Sara Duterte passed the Philippine Bar Examination on her first take on 2005. Kung gusto nyong kalkalin yan, merong ebidensya yan. With an 80% rating. Anong ibig sabihin? 80% rating. That year, the passing rate was only 27.2%. Meaning to say, marami po ang nag-take ng exam, pero 27.2% lamang ang passing rate. Meaning to say, kaunti lang po ang nakapasa. Siguro, sa sobrang hirap ng examination. Meaning, just 1,526 out of 5,607 examinees made it. Imagine ha, meron pong 5,000 plus na nag-take ng exam. Pero ang nakapasa lamang po ay 1,500 plus ang nakapasa. At isa doon si VP Sara. So inggit na naman kayo dito. So hindi mo talaga masasabi na bobo si VP Sara. Baka si Lenny lugaw ninyo kasi dalawang take siya eh, di ba? Yun ang bobo. Sabi niyo bobo si VP Sara, magbobohan na tayo sa mga sinuportahan natin. Alam mo, sa totoo lang, walang bias ito ha. Si Lenny Robredo, kahit dalawang take yan, matalino yan. No? Matalino rin, mas matalino pa nga si VP Sara. Let's not make, yung sabi, first take, dalawang take, tatlong take, kahit 10 take yan. Basta nakapasa ka, meaning to say, you understood what is it all about ang pagiging lawyer. Yan ang importante. Okay? So, wag niyong sabihin bobo si VP Sara. Kasi bago ninyo sasabihin si VP Sara na bobo siya, tingnan niyo muna yung support, yung mga angkan nyo, kung makailang take ba siya. Diba? Di nag-backfire ka agad sa inyo. Tingnan niyo si Lenny Robredo, how many take siya, diba? And it didn't stop there. Eto pa, meron pang iba. If she were truly bobo, then how did she pass the judicature program o PJP? Maraming mga sumablay dito ng mga lawyers ha, itong PJP ha, of the Philippine Judicial Academy, yung PJP na yan, no? Any lawyer, alam ng lahat ng mga lawyer na ang PJP is not a joke. Hindi po biro ang makapasa ka sa PJP. It's a rigorous evaluation required by the Judicial and Bar Council o tinatawag nating JBC for those aiming to become judges.
it tests legal reasoning, decision writing, ethics, and overall competence. Si VP Sara nga, merong karapatan na maging judge kasi nakapasa siya dito sa PJP. Okay? Ang tanong, yung Mama Lenny ninyo, nakapasa ba dito? Oh, nagtatanong lang ako kasi sinabihan yung bobo si VP Sara eh. 'Di ba? Hindi yan maganda. Tapos ngayon, ito, isampal ko sa inyo ito sa mukha ninyo. Sabi pa dito, you go through that process on your own. No shortcuts and no outside help. And not everyone passes. Hindi lahat ang makapasa dito sa sobrang hirap. But si VP Sara, nakapasa siya dito Those who do are considered fit for possible judicial appointment. Honestly, VP Sara can be a judge. So before throwing labels around, understand the standard first. And the standard is this. Sara Duterte took and passed the PJP. Leni Robredo, no record. Jirvi Luistro, yung nagmamagaling na House Committee on Justice na may utang kay VP Sara, wala ring record. So who is bobo again? So wag niyong tawaging bobo itong si VP Sara. Ikumpara nyo kay Leni Robredo at ni Luistro yung mga yung mga Panginoon yung bangag. Wala yan sa kalingkingan. Wala yan sa kalingkingan ni VP Sara sa totoo lang. Okay? So, malinaw na yan So, wag nyong sabihing bobo ang aming Vice President. Okay? O ngayon, punta naman tayo dito sa update kay Zaldico. Pakinggan muna natin itong balita at magre-react tayo after, okay? Tinutukan na ng gobyerno ang pagpapauwi kay Zaldico. Yan ay matapos mahuli sa Czech Republic ang dating kongresista na akusado sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte. Nananatili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa International Law Professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration law. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based proseso. Kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Zaldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Si Ko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 289 million peso substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. So dito sa balita na ito, basing sa explanation dito sa balita na ito, hindi po ito nahuli si Zaldico because of the Philippine authorities. Hindi po nahuli po siya sa ZEC authorities. Meaning to say, nagkaproblema po ang kanyang mga dokumento. Sa paglabas-pasok niya sa bansa, okay? Ang naturang proyekto ay kinontrata sa Sunwest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. May hiwalay naman na reklamong plunder na kinahaharap si Ko sa Department of Justice kaugnay pa rin ng flood control scam.
Bago mahuli si Prague, may warrant of arrest na si Ko at kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Idineklara rin siyang pugante ng Sandigan Bayan 5th Division. Si Ko ang isa sa mga nadidiin sa flood control scandal dahil siya ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangka sa national budget. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille So, ganito po yan. No, duda ako dito na ang Philippine government nakipag-ugnayan na ito ngayon sa ZEC ano tawag doon? ZEC authorities. Okay? Nakipag-ugnayan na siguro sila kasi hindi po sila ang nakahuli. Okay? Sa totoo lang, nag-a-announce si Bongbong Marcos, nagmamayabang siya kasi binigyan lang siya ng information sa DFA na nahuli si Zaldico. Kung titingnan mo ang post ni kung titingnan mo yung post ni BBM, nagmamayabang si BBM na nahuli na si Zaldico, pero hindi naman talaga Philippine government ang nakahuli sa kanya. Nahuli lang siya kasi nagkaproblema yung dokumento niya. Ang nakahuli po sa kanya, ZEC authorities. Okay? So, itong si Bongbong Marcos, reporter lang. Yan naman talaga ang ginagawa niya ngayon sa bansang Pilipinas. Hindi siya presidente, reporter siya. Ang nagtatrabaho para sa kanya, yung kanyang mga gabinete. Siya po lamang ay nagre-report kung ano na ang nagawa ng kanyang gabinete. Kasi hindi man yan nag-i-instruct sa kanyang gabinete kung ano ang gagawin. So ngayon, dito, in the case of Zaldico, nagre-report rin siya. So, siguro, for sure, ngayon, tinitake advantage na ng Philippine government ito. Gagawan ito ng paraan ng Philippine government. Kasi, sa tingin ko wala naman talagang effort ang Philippine government na hulihin si Ko. Wala silang effort kasi alam nila kapag mahuhuli si Zaldico, patay sila. Talagang mabubuking sila sa kanilang mga kabalastugan. Si Zaldico po, dinadawit niya ang presidente ng Pilipinas. Dinadawit niya ang asawa ng presidente ng Pilipinas. Dinadawit niya ang pinsan ng presidente ng Pilipinas. At higit sa lahat, dinadawit rin niya ang anak ng presidente ng Pilipinas. So, bad news ito kay BBM. Hindi, wala. Tingnan nyo ba? Kung nag-e-effort ba? Tingnan nyo kung nag-e-effort ba itong gobyernong ito na mahuli si Zaldico. Hindi. Hindi yan mahuhuli si Zaldico kung hindi dahil dito sa ZEC authorities. Okay? So, yun po ang update ni Zaldico. Ngayon, bakit importante si Zaldico na makauwi dito sa Pilipinas? Pero delikado rin yan, Mayroon po tayong dalawang senaryo dyan. Ito muna, i-play muna natin itong balita na ito. Malaking papel ang ginagampanan ni dating Congressman Zaldico sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Bilang dating chairperson ng House Committee on Appropriations, siya ang may hawak ng susi sa pondo ng bayan, kaya ang kanyang pagbabalik ay may malalim na implikasyon. Ayon kay Attorney Rico Domingo, dating presidente ng Philippine Bar Association at founding chairman ng Movement Against Disinformation, maaaring game changer o magpapabago sa takbo ng investigasyon si Ko. Game changer in the sense that he would be able to share a lot of pieces of evidence, documentary and testimonial para malinawagan kung sino-sino talaga involved dito. So yan ang game changer sa kanya. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga mastermind ng tinatawag na trillion peso flood control anomalies. Ang kanyang pagkaaresto ay maaaring hudyat ng pag-usad ng investigasyon hinggil dito. Inaasahang magbibigay linaw siya sa mga ulat tungkol sa mga proyektong binayaran na, ngunit hindi naman naitayo. Isa na rito ang 289.5 million peso road dike sa Oriental Mindoro. Binigyang din ni Attorney Domingo, dapat lang sabihin ni Ko ang lahat niyang nalalaman. Panaka-naka lang ang binibigay Dapat ibigay niya yan. And that has to be done under oath para he would be subject to
potential perjury cases kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil siya ang dating pinuno ng Appropriations Committee, alam ni Ko kung paano na ilulusot ang bilyon-bilyong pisong pondo sa national budget. Alam niya yan, gawa ng chairman nga siya at sabi niya nakalipat-lipat ang mga pera, ang pondo, appropriation, sinabi niya yun. Panindigan niya sinabi niya at present proof na ganun nga nangyari. Bago siya nahuli, naglabas siya ng mga video na nag-aakusa sa ibang matataas na opisyal, kabilang si dating Speaker Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na nito ang pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng budget insertion sa pambansang pondo. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan. Imagine that one, ha? 56 billion pesos. Para lang yan kay Martin Romualdez at ni BBM. Yan ang sabi niya, ha? Kasi kung totoo yan, paldong-paldo kayo, boy. Paldong-paldo kayo. Mga leche kayo. Ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Subalit ayon sa Department of Justice, hanggang akusasyon lang ang mga ito at hindi magagamit bilang ebidensya hanggat hindi. E di syempre, hanggang akusasyon lang. Yan talaga ang sasabihin ninyo. Pero hintay-hintay lang kayo. Huwag nyo lang yariin ito. Huwag nyo lang gurgurin ito. Itong taong ito. Kasi hintay-hintay tayo sa ebidensyang ipipresenta ni Zaldico. niya pinanunumpaan. Unless po it was submitted as part of the evidence, hindi po namin siya pwede i-consider. Okay, so remember, that's why we have the proceedings. Yung sa complaint po, yung mga evidence na naka-attach doon, sa counter affidavit. Dahil sa mga aligasyon ni Ko, maraming matataas na opisyal ang nadawit at napasama sa investigasyon kasama na ang dati at kasalukuyang mga senador. Namumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. At ngayong naaresto na siya, mapipilitan siyang magbigay ng ebidensya para sa kanyang mga aligasyon o harapin ang kaukulang parusa. Marami siyang sinasabi. So patutunayan dapat niya yung sinasabi niya. Kung hindi talaga siya involved, then pakita niya ang kanyang ebidensya na hindi siya involved. Kung involved naman siya, pwede siyang mag-apply for witness protection or something like that so that they can testify accordingly, freely. Dante Amento, UNTV News. Yan ang sabi ko sa inyo. Nanganganib po ang administrasyong ito. Nanganganib po ang presidente. Nanganganib po ang kamara sa pagdating ni Zaldico. Hintay-hintay lang tayo ha, mga taong bayan, kung ano ang gagawin ng administrasyong Marcos patungkol dito. Hintay-hintay lang tayo. Ano kaya ang gagawin nila kay Zaldico? Okay? So punta tayo dito kay Malutikia ha. In-explain ni Malutikia na si BP Sara ay binugbog ng 4 na taon pero hindi pa rin natitinag. Okay, heto, panoorin natin. Every demolition would actually be directed to the public. If you accept the demolition, then the trust rating of the Vice President will go down. If you accept the demolition, then it weakens the Vice President, no? If you accept the demolition, then anybody can be competitive against her. Na bumalik uli sila doon sa series of surveys ng iba't ibang survey firms. Ang base ng Vice Presidente ay hindi natitinag. That is from 30% to 35%. The base. If you look at the ratings in Mindanao, hindi natitinag. 4 na taon na inuuga si Vice Presidente. You think a Madriaga can do all these things overnight? Correct. Yun ang hindi ko maintindihan dun sa mga politiko. Dahil alam na alam nila yung mga larawan ng kampanya dahil sila rin may mga ganon. Alam na alam nila yung shout out ng birthday, sila rin ginagawa nila yon. Correct. Di ba? So, itong mga kalaban ni BP Sara ngayon,
double time sila ngayon sa paninira. Post ninyo sa inyo pong Facebook. Pag-usapan po natin, ma'am, dahil maganda ito na mahimay para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino worker. Nabanggit po ninyo yung hallmarks of information warfare. Gera sa impormasyon. Ba't po ganito ang pagsasalarawan nyo, Prof? Kasi meron kang information at meron kang technology o communication. So, kunyari sinabi mo, pinatay ni ACB, information, tapos ginawan mo ng graphic design, ginawan mo ng ibang kapahulugan. Nagiging warfare yon kasi it adds to the legitimate presentation of a person to suit his narrative. So information warfare yung ginagawa nila. Meron silang naratibo na guilty si BP at dapat ma-impeach at dapat magkaroon ng perpetual disqualification. Yun yung naratibong ginagawa nila eh. So, mag-i-introduce ako ng isang Ramil Madriaga. Na si Ramil Madriaga magsasabi ng kung ano-ano, which is essentially the supplemental affidavit. Not the first affidavit, the supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit, ang daming halo-halo eh. At lahat yung tatamaan. Tatamaan si PRRD, tatamaan si BP, tatamaan yung kanyang pag-aaral, tatamaan yung personalidad ni BP. Biro mo, may violent to na assertion. At mabubuo yung naratibo na gusto nila tungkol kay BP by just one witness. A person na hindi na tinitingnan ng background, a person who actually is in jail for kidnapping. And in fact, may namatay pa dun sa kidnapping. That was a raid done sa bahay niya sa Laguna. So, makikita mo, itong taong ito hindi ordinaryong salarin, no? Loaded ng baril, may mga ginagawa na illegal, na in fact, pinag-aralan ng Estado. So, makikita mo dyan sa linagay ko, in every example, merong ginagawa si Madriaga. Opo. Dito tayo, ma'am, sa part 1. Narrative shaping before facts are established. Saan po dito pumapasok itong narrative shaping, ma'am, sa case study natin sa Madriaga Affidavit? No, lumalabas dyan na hindi pa na-vet yung kanyang supplemental budget, tinanggap na as factual. In fact, he was allowed to present it. Opo. At saka ito, obvious na masyado na yung witness ang kanilang weapon o sandata para po i-besmirch si Vice President Sara Duterte. Lalo na po, ma'am, dun sa confidential fund issue at destabilization plot. Nako, katakot-takot po ito ng mga alegasyon. Oo, kasi dun sa confidential fund, sinabi hindi ho 11 days na ubos ko ho ng 24 hours. Imaginein mo, 24 hours, sinong dinistribute mo? Yun nga yung biro mo, ito namang si Congressman Chua, on cue, meron na siyang duffel bag. Makikita mo pinaghandaan eh. Kaya matatawa ka dun sa ginagawa nilang script. Doon naman sa destabilization, di ba? May papatayin, may aalsin sa pwesto, may ibabagsak na gobyerno. Pag tiningnan mo... Actually, malutikiya, ang script nila, hindi pala nila sinasabi sa atin na yung script nila, comedy. Comedy yung script nila. Kasi natatawa tayo eh. Kung dun sa mga Tagalog, halo-halong kalamay na ang ginawa. Hindi mo maintindihan. Basta dumikit yung kwentong yan, isama mo silang lahat. Yan. How can you accept a character witness with that Correct. kind of supplemental affidavit? So, information warfare yon. Ginawa nila, pinasabi niya, isinama niya lahat. Kumbaga, lahat na nangyayari sa administrasyon na planado na. Okay? At alam ni PRRD.
O, ay, ang galing naman nila gumawa ng kwento. O, bakit hindi nila sinabi dyan na si PRRD nasa dahig? Paano magiging kasama dyan? Na hindi nila, mabuti, nagpapasalamat ako kay Senator Marcos na lumabas. Kasi wala naman si Madriaga nung kinonvince si Vice Presidente na mag-Vice Presidente. Wala siya doon. Wala siyang personal knowledge. Pero doon sa kanyang supplemental budget, supplemental affidavit, ang claim niya doon, pinagplanuhan na talaga na shared term. Paano magkakaroon ng shared term? Opo, tsaka talagang halata ma'am na niratrat po ng mga alegasyon, volume ang mga alegasyon para mahirap na i-rebut simultaneously. Prof. Oo, paano mo yun i-rebut? Pag rinibat mo ng rinibat isa-isa, di parang linegitimize mo na matinong witness yan. So, i-rebut mo, kaya tama ang taong bayan eh. Ang pinokus yung art, yung piece of art, yung cheque, yung mga inconsistencies niya. Kasi kita mo sa taong bayan, hindi man lang nag-comment tungkol dyan sa destabilization. Hindi nag-comment doon sa in 24 hours naubos na yung confidential budget. Hindi sila nag-comment doon kasi harebrained, incredulous nga eh. Nag-comment sila doon sa may actual at talagang nakita mo ang pagbubusisi. Opo, tsaka as counter warfare, nagsampa naman ma'am ng kaso, perjury case, itong kampo ng mga Duterte, dito naman kay Madriaga. Oo, MJ, kita mo yan bago nila inintroduce si Madriaga, alam na nila may nag-file ng perjury case eh. So bakit tinanggap pa rin nila? Correct. Di sana, kung patas sila, andyan si Madriaga, kung hindi a-attend si Vice Presidente o si Colonel Lachica, at least spread over the record that two perjury cases have been filed. O may summary ng perjury case. At bakit? Kasi doon sa perjury case, doon dinibunk yung katauhan ni Madriaga. Were those presented to the committee? Were those spread over the record? No. Nobody cared. The committee just focused single-handedly on Madriaga. Why? They were not there to prove a point. They were there to control the narrative, which is through information warfare. Alam mo, okay lang i-control yung narrative sa political discourse. Talagang kailangan mong i-control ang narrative. Pero, para mo i-introduce yung kasinungalingan as factual, yung kasinungalingan as yun talaga ang nangyari, may mali tayo doon. Kasi, ginagamit mo na yung sinasabi ni Madriaga to put down, to demolish someone, not to ferret out the truth. Opo, tsaka halata naman na Prof na patibong lang yung story kay Madriaga dahil nung dininay siya ni VP na magkakilala silang dalawa, naglabas agad siya ng mga ebidensya, mga picture, mga video nung panahon ng kampanya, Prof. Oo, 'di ba? Kaya nakakatawa kasi aakalain mo na okay sana itong mga nangyayari at hindi maiipit, pero yung denial ng presidente, ng vice presidente has no force and effect with the committee. Hindi ba pag nag-deny ka, then would you want the vice president to be there and to say I denied? Correct. So what happens now? It's between her story and his claims? Parang hindi naman yata tama kasi kumbaga doon na, may denial na, may perjury, sinabi ni Congressman Rodriguez na polluted source yan, but they continued with what they wanted out from Madriaga. Duda ako lahat ng mga members dyan sa House Committee on Justice, alam nila na polluted talaga yung witness nilang si Madriaga. Pero still, pinilit nila kasi wala namang mawawala sa kay Madriaga. Tingnan nyo ngayon, sino yung na-discredit ngayon? Hindi sila.
Anong sabi ng taong bayan? Alam na namin yan, yung mga kalokohan nyo dyan. Yan ang sabi ng taong bayan. Opo, dito sa information warfare na ito, Prof, sino po ang pinaka-target nito? Ang mga senador po ba, mga politiko? Sino po ang pinaka-target ng mga issue ngayon? Well, ang public niyan kasi importante sa kanila yung perception ng tao tungkol kay Vice Presidente. Kasi nga sa every demolition would actually be directed to the public. If you accept the demolition, then the trust rating of the Vice President will go down. If you accept the demolition, then it weakens the Vice President, no? If you accept the demolition, then anybody can be competitive against her. Na bumalik uli sila doon sa series of surveys ng iba't ibang survey firms. Ang base ng Vice Presidente ay hindi natitinag. That is from 30% to 35%. The base. If you look at the ratings in Mindanao, hindi natitinag. 4 na taon na inuuga si Vice Presidente. You think a Madriaga can do all these things overnight? Correct. Yun ang hindi ko maintindihan dun sa mga politiko dahil alam na alam nila yung mga larawan ng kampanya dahil sila rin may mga ganon. Alam na alam nila yung shout out ng birthday, sila rin ginagawa nila yun. Correct. Pero ang katawa-tawa sa lahat ng kampanya ko nakita, walang bukod tanging staff ang katulad ni Madriaga. Opo, Prof, lipat lang po ako ng topiko po. May mga pahayag po ngayon ang Malacanang na hahabulin na naman yung mga vlogger na di umano'y nagpapakalat po ng fake news, no? Nandun sila ngayon sa kampanya kontra fake news. Mas marami pa atay. So, patungkol na yan sa fake news. Ang usapin po dito is all about the demolition ng Vice President. Wala na. Nakakaumay eh. Mismo nga yung audience ko sa Donmar TV, ano ba yan Donmar? Nakakaumay na yan ng mga... Alam nyo, sa totoo lang, itong mga dilawan at mga loyalista, wala silang pakialam kung nakakaumay na. Sira lang sila ng sira. Kasi takot sila eh. Kasi ang ang strategy nila, kapag laging inuulit ang isang kasinungalingan, ay magmumukhang totoo. Yan ang ginagawa ni Trillanes, Dilimaw, ni sino pa dyan? Yan ang ginagawa nila. Tingnan nyo yung confidential funds. Nung unang pumutok yung confidential funds na yan, ang unang nagpapalabas sa issue na yan, yung mga Makabayan Black, sila ni Franz Castro. Pero lagi nilang inuulit pinatulan rin sa mga kaalyado ni BBM. Pinatulan rin. Di ba? Na umaasa na one of these days maniniwala ang taong bayan. Pero ang nakakasakit sa kanila, hanggang ngayon, walang naniniwala. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang rating ni BP Sara. Hindi nila matitinag si BP Sara. Di ba? Yan ang reality dito. Sa totoo lang. Ewan ko na lang kung what will be their next move. Kasi pagkatapos nilang siniraan within 4 years, walang effect. Walang effect. Ang natatakot ko, ano kaya ang gagawin nila sunod? Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa vlog dito. Sana mag-ingat yung ating Vice President kasi hindi na natin alam kung what will be their next move. Okay? What will be their next move? Yan ang nakakatakot. So, kayo mga audience ko dito, ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? What will be their next move? Na hanggang ngayon hindi nila nasira si BP Sara. Ano kaya ang gagawin nila? Ano ang susunod nilang gagawin? Okay? Basahin ko yan sa comment section, ang paliwanag ninyo. Okay?
like and share this video para kakalat ito sa taong bayan at makaalam sila kung ganito na po ang nangyayari ngayon sa bansa natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, if this is your first time na nanonood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye! Dito man, dito na, laging nakaabang.